parang makikita mo sa mukha niya talaga na nalulungkot siya na kahit hindi siya magsalita. Siyempre, tao din tayo, di ba? Oo, tama. Yung feelings, siyempre si Lola may anak din naman. Buti pa yung Hudyo naaawa, no? Buti pa yung alaga mong Hudyo naaawa kaysa yung mga tao sa atin na ignorante, no? Tignan mo sa comment, gano'n sila ka-terorismo, yung mga comment. Sasabihin pa sa amin, buti nga hindi kayo ginamitan ng nuclear bomb. Ibig sabihin, ini-expect nila na mamatay na lahat ng Palestino, mga bata, gano'n. Ikaw ba naman, sabihin natin, Palestinian ka, may lupa ka dyan. 200, 300 years ago, sa ninuno mo yan, may titulo yung lolo-lolo mo. Sa inyo talaga yan. Tapos pinapaalis ka, kukunin nila. Papayag ka na lupa mo yan, papamigay mo? Ay, hindi. Paglalaban mo, hindi. May karapatan kayo paglaban? Ay, siyempre, paglalaban ko, may titulo ko eh. Kaso, pag lumaban ka nga, ikaw ang masama, terorismo ka. Masama ka, terorismo ka pag lumaban ka. Papayag ka yun. Ay, oo. Paano mo ngayon? Ipaglalaban mo pa ba o hindi kapag ituturing ka terror? Gagawin mo? Hindi, rebelde na yun. Rebelde na yung mangyayari dun. Siyempre, magre-rebelde na ako nun ha. Siyempre, kukunin mo din lang. Sabi nga nila, di ba? Dito na ako isinilag, dito na rin ako mamamatay. Di, pagkabili mo, patayin mo na rin ako. Parang ganun na rin yung ano nila eh. So, ganun mangyayari. So, kung ako ay purong Pilipino at ikaw Palestino, may lupa ka na ipaglalaban mo. So, sasabihan kitang terorismo ka. Bakit ka lumalaban, nag-rebelde? Yun din yung isang mali din sa ating mga Pilipino. Di ba? Nagsasalita kasi sila na hindi sila yung nandun sa sitwasyon. Tignan mo. Itong 2 araw, anong ginagawa ng China ngayon? Kinukuha ang West Philippine Sea. So, sa totoo lang, yung nga iniisip kong paraan na makapag-work din dyan, na makita yung lugar the same time. Pero yung nga, bigla kong naisip ngayon, paano pala kung andyan din ako, isa din ako sa madadamay na mamaya matamaan ng racket. Kaya hindi ako sang-ayon sa ginagawa nitong grupo na nagpapalipad ng racket. Ngayon baka maraming bias na vlogger sa atin, puputulin itong video. Gustong-gusto nila itong part na sinasabi ko. Puputulin nila ito, sasabihin, galing sa Palestino mismo. Ikakat na lang nila. Ikakat niya lang itong mga bias na to. Hindi, gustong-gusto nila yung mga ganito na galing maghahanap ng kakampi. So, bago ako magsalita ngayon, inshallah, baka may gusto ka pang sabihin o itanong sa akin na ipaliwanag natin mabuti. Kung ano, ngayon sa side mo, sinabi mo na yung sitwasyon mo dyan. Ngayon, may mga katanungan ka ba na gusto mo maintindihan bakit kaya nangyayari itong gera? Yun din yung isang tanong ko din. Hindi sila matapos-tapos. Kada taon-taon na lang. Napapansin ko, yes, kada taon. Totoo yan. Isang taon, yung isang taon, ng 2021, may gera. 2022, may gera. Parang sinasabi nila, yung mga nauna dito, sinasabi na, taon-taon yan, nagpapasabog sila. Pero, ang tanong ko, bakit? Pero hindi nila masagot, hindi nila may paliwanag sa akin ng mas maganda. Yung mga Pinoy din dyan? Bakit ganun? Sabi, bakit ganun na taon-taon lagi ang pasabog nila? Alam mo kung hindi magiging bias sa media, kung hindi din magiging bias sa media, kada buwan kamo ang nangyayaring gulo dyan. Kada buwan. Sa totoo lang kung hindi magiging bias sa media. Pero ikaw ngayon andyan na nangyayari sa inyo, sabi mo naman safe ka naman kayo dyan. Pero ano sa tingin mo pakiramdam ng mga Pinoy na kasi lumilipad ng rocket mula Gaza, tumatama sa kanila. Pero dahil sa Iron Dome, alhamdulillah na ano naman kayo, nasa-save. Pero ano naman yung nagiging epekto sa puso nila? Nagkakaroon ba silang galit sa Palestino? Kasi yung mga ignorante, mababasa mo sa comment ko, sa comment ng mga videos ko, maraming mga ignorante sa atin na nilalahat ang mga Palestino. Pati ako tatanungin bakit daw kami nauna manggulo. Anong nanggulo? Nananahimik ako dito sa Saudi, nagtatrabaho, naghanap buhay bilang OFW. Itatanong mo sa akin yung nangyari doon. Bakit daw kami nauna? So, ano bang nagbigay sa'yo ng isip? Anong naramdaman mo pag nagkakaroon ka bang galit sa mga Palestino or alam mo kung sino talaga ang punot doon? Anong feeling mo? Para yung sa akin yung sa opinion ko, wala akong galit sa kahit sino man. Kasi unang-una sa lahat, ang pinunta ko dito is magtrabaho. Oo, tama. Yun yung pinaka-ano ko dito. Wala akong, sorry for the term, wala akong pakialam sa hidwaan man nila dahil ako isa akong Pilipino. May sarili tayong problema sa Pinas. Yeah. Oo, kasi may problema sila. May problema din tayo sa Pilipinas, lalo yung mga ignorante at may problema din tayo. Oo, kaya una, hindi ko pinapansin nag-away sila, ayaan yan. Parang gano'n, di ba? Kasi may problema din ako eh. Pero nung tumatagal, alam mo yung, pag napapaload ko sa TV, alam mo yung, makikita mo yung mga bata din, classmates, kasi may television dito.
pag pinapasabog yung pag pinapasabog yung may Gaza Strip, makikita mo yung mga bata na umiiyak, tapos katabi ko si Lolo na ay, sabi niya gano'n, yung parang naaawa din siya dun sa mga pamilya na nandun na, siyempre, civilian nga di ba? Ibig sabihin, pinapalabas din kahit papano sa TV nyo, yung nangyayari talaga sa Gaza din kahit papano. Yung, yung nakikita mo balita ng Israel sa TV, is parehas din napapanood mo sa social media, yung pinapakitang na mamatay mga batang civilian na hindi ganon? Nafi-filter din? Hindi ganon. Oo, hindi ganon. At least naintindihan natin may binabawas sila. Oo, hindi ganon. Iba yung napapanood natin sa internet. Iba naman yung balita dito sa amin. Pero sa balita nila, kahit pa paano may pinapasilip ng totoong nangyayari sa Gaza, tulad ng nanghihirap yung mga civilian, tao, bata na iipit sa building. May napanood ka ng ganun sa balita nila? Wala pa. Ang naano ko doon sa social media na nahuli yung isang Hamas na buot hubad. Puro ganon yung pinapakita. Yung hubad siya, as in talagang totally na walang damit yung tapos inaapakan pa yung ulo. Tapos mahilig kasing manood si Lolo, tapos si Lola ng balita. Pero ano sabi mo kanina? Ano yung sinabi mo kanina? Naawa siya yung nakikita niya yung anong pinapasilip nila sa mga civilian na sitwasyon? Hindi, yung mga bata na yung may one time na nanood kami, may mga bata na nadamay doon sa pagsabog. Tapos yung bata, dinala doon sa hospital, nire-revive kasi namamatay na siya. Tapos yung dalawang kapatid niya na Palestine is nandun sa paanan niya. Sabi niya, parang sinasabi niya na lumaban ka, sabi gano'n. Tapos yung Lola naman, sabi niya, nakagano lang si Lola. Tapos parang makikita mo sa mukha niya talaga na nalulungkot siya na kahit hindi siya magsalita. Siyempre, tao din tayo, di ba? Yung feelings, siyempre si Lola may anak din naman. Buti pa yung Hudyo naaawa, no? Buti pa yung alaga mong Hudyo naaawa kaysa yung mga tao sa atin na ignorante, no? Tignan mo sa comment, gano'n sila ka-terorismo, yung mga comment. Sasabihin pa sa amin, buti nga hindi kayo ginamitan ng nuclear bomb. Ibig sabihin, ini-expect nila na mamatay na lahat ng Palestino, mga bata, gano'n. Tignan mo yung mga terorismo sa atin, mga kriminal. Oo. Pero yun talaga yung ko kay Lola, tapos kay Lolo, na pagka nakakikita sila mga nadadamay na civilian, basta maririnig, ay na lang maririnig mo doon. Tapos, nung una is okay pa sa kanila na magpasabog lang. Pero nung habang tumatagal nga na sinasabi ko nung una, parang, yung sobra na yung marami nang nadadamay. Mali na, kahit sa international law, maraming nalabag na. Tsaka, isa pa, hindi kayo nag-aalala lang sila dahil may mga na hostage na mula sa mga Israel, may mga kamag-anak sila doon, kaya din lang sila nag-aalala? Hindi naman kasi yung sa alaga ko kasi, yung mga apo niya kasi is mga sundalo. Buti pa nga dito kasi hindi daw, nung ina-experience sa akin ni Lolo, hindi daw makakapag-college daw yung anak niya hanggat hindi daw pumapasok sa army. Obligado ang pagsusundalo sa kanila. Alam mo, bata pa lang ako, alam ko na to may napapanood akong video. Gagawin ko nga ng content din yun. Yung mga Israeli na pinili pang makulong kesa maging sundalo. Kasi pag hindi ka nga naging sundalo, ayaw mo, ikukulong ka. Napanood ko yun, isang lalaki at babae. Kinulong sila sa dahilan na ayaw nila magsundalo. Ayaw daw nila makapatay ng Palestinian, ayaw daw nila ng gera. Kaya nga, ako yung taong kahit Palestinian ako taga Gaza. Patas yung utak ko Alam mo na, lumaki tayong Pilipino, may puso na nakakaramdam ng sakit, patas tayo, marunong tayo tumingin ng tamang sitwasyon. Ewan ko lang sa iba, no? Pero ikaw talaga na nagmamatured ka dyan, nalalaman mo yung tunay kaysa yung mga ignorante na sa comment. Mas maganda kasi, classmate, wala pa ako dito. Sasabihin ko sa'yo, wala pa ako dito, parang ang tingin ko, hindi. Ang tingin ko kasi masasamain talaga yung mga kalaban. Yung mga Palestine. Sa Gaza. Pero, classmate, nung nandito ko, doon ko na-realize na, iba pala, sabi ko gano'n. Kasi, iba yung nandito ka, iba yung may alam ka na nandito ka, kaysa nandun ka sa Pilipinas na sumasabay ka lang sa agos kung saan yung saan. Sausaw ka lang Sausaw lang. Sausaw lang. Sumasaw. Pero pag nandito ka sa
tama yan, dito ka sa Jerusalem. Walang naman mo talaga eh. Sabihin ko sa'yo talaga. Pero pagka wala ako dito, sabihin ko sa'yo, sasampaw din ako din. So magandang mensahe yan na maganda nasabi mo. Damdam, sandali lang tigas ng ulo, akit na akit sa cabinet, mahuhulog siya, pilay na naman. So maganda tong na-share mo at tinulungan mo din ako maunawaan yung mga kababayan natin na go with the flow lang, hindi nakakaunawa ng tamang sitwasyon talaga, mga hindi pa matured, makalamero lang sa sitwasyon. Maganda tong usapan na to sa makatulong sa kanila. Tanong ko lang din, yung mga inaalagaan mo ba na matanda is mga Holocaust survivor? Mga nakasurvive noon sa German? Oo, ano siya. Sabi niya sa akin dati, sabi niya sa akin kasi tinatanong ko siya buntis daw yung nanay niya dati, nung World War II. Kasi nga, di ba, yung mga Israeli, di ba, tinas lang sila. Inuubos sila dati. 6 million pinatay sa Europe? Oo, ngayon, si Lola, yung nanay niya buntis. Ngayon, dinala ngayon sila pinukot sila ng Italy. Tapos sabi ko, bakit kayo sinalakay dito? Bakit kayo pinapatay yung ninyo? Sabi ko sa kanya. Kasi gusto nilang sakupin. Lahat kami inubos. Hindi ko ba alam nung nandun kami sa Italy? Alam mo yung bahay namin, tent lang. Sabi sa akin gano'n. Naging refugee din sila. Marunong mag-English. Naging refugee din talaga sila. Marunong mag-English si Lola. Yung nangyayari sa mga Palestinian ngayon is, yun yung nangyari sa kanila noon. Pero ang nakapagtaka, bakit kami ang nagbabayad? Hindi naman kami German. Hindi naman namin pamilya ang mga German. Bakit kami ang nagbabayad? Di ba? May kunento siya, after sa Italy, pumunta sila ng Palestine. Yun, sabi sa akin ni Lola, hindi ko alam, sabi niya. Kasi bata pa ako noon, sabi niya. Pero yung mga kapatid ko talagang namatay talaga sila, sabi. Pinatay sila dito sa Israel. Kami lang ang nakaligtas bukod tangi ng ate ko, sabi niya. Hindi, yung di ba nung nagkagera dito, namatay yung mga kapatid niya, o namatay yung kapatid niya, ang nakaligtas lang siya. Tapos siya, nanay niya, tatay niya, tapos yung isang ate niya. Parang 4 lang sila, nabuhay. Tapos nung lumaki na daw sila, bumalik daw sila dito. Pero, yun yung natatandaan ko pero ang nakatira dito is, kasi, totoo yung sabi mo kasi, Palestine talaga to. Hindi siya Israel. Yung mga Canaanites. Kahit nga sa Lebanon, 90%, 99% ay mga tao doon ay mga dugong Canaanite. Talagang sila yung mga Arabong nakatira dyan noon. Ang Israel kasi is tribo. Tribo sila. Mula kay Propeta Jacob. Si Propeta Jacob, siya si Propeta Israel. Di ba may video na akong ginawa patungkol dyan? Ayun, in-explain ko. So sa mga viewers nagtataka, panoorin nyo na lang yon kasi medyo mahaba-haba din story. Okay, so about sa Holocaust sila, sa totoo lang, ako yung bata ko sa Gaza, lagi din pinapalabas yan, movie nila patungkol sa Holocaust. Palaging pinapalabas sa TV. Kaya bata pa lang ako, napapanood ko na din yung story nila sa German, kung anong ginawa sa kanilang pagpapatay. Alam mo, sobra totally nakakaawa. Pati yung mga batang pinapasok sa gas chamber, pinapatay gamit ang gas, sobra. Yun din yung sinabi sa akin, yun din yung sinabi ni Lola dati. Yun, pinapatay daw sila. Sinusunog, yun sinasabi ni nakita ko yung mga kinukulong sila, kinakalbo yung mga babae. Napanood ko, ang dami yung movie na panood ko. Isa pa, na-inspire pa nga ako dun sa isang babaeng Hudyo na nagkukwento paano sila pinapatay. Ano siya? Writer. Siya yung nagsusulat ng kwento na nangyari sa kanila sa German. Paano siya nagtatago parang daga, paano siya kinalbo sa kulungan, pinipili yung mga malakas pa para magtrabaho. Tapos yung mga matatanda is pinapatay na lang yung wala ng silbi. Talagang grabe ang ginawa din sa kanila. Alam mo paano magsulat yung babae na yon? Ganito siya magsulat yung lapis kaysa andito. Ganito, nasa gitna. Kaya alam mo, na-inspire ako sa pagsusulat niya ng ganito. Umuwi ako sa Pinas na ganito ako magsulat. Kaya yung mga classmate ko noon nagtataka, bakit ganyan siya magsulat? Bakit? Hindi nila alam, na-inspire ako sa isang Hudyo, sa isang Holocaust na survivor na pinatay. Ganito siya magsulat. So ito ang hindi nila alam patungkol sa isang Palestinong kagaya ko na balanse ang utak. Ngayon, siyempre, baka maraming mga Muslims na magalit o sasabihin, ako wala akong pakialam sa iniisip ng mga tao as long as dun tayo sa tamang punto patas. Okay? So ngayon, yung story nila, sila ay tribo, pero siyempre dumami siya at nagkalat, mahabang story yon. Ngayon sa German, sa Europe noon, maraming anti-Semitic, pinapapatay sila. So nang problema ang British, saan sila ilalagay? Kaya naisip, alam ko pinapili silang 3 bansa. Merong part sa Africa na doon sana sila papatirahin. So ang pinili nila itong Palestine dahil dito sila kuno galing noon.
Alam mo, bago pa sila dumating dito sa Palestine, noon panahon, kahit panahon ng Ottoman Empire, noon sa Palestine, ay maraming nakatirang Kristyano, Hudyo, at Muslim dyan sa Jerusalem, ng payapa. Wala nangyayaring away. Dumating lang itong Zionismo. Ang Zionismo, iba-iba din pala sila. So, yun nga, itong grupong Zionismo ang nagbalak na kunin ito. Sakupin na. Dati, yung dumating sila galing Europe, naawa ang mga ninuno namin, ang mga lolo-lolo ko. Winelcome sila, tumira dyan. Kasi nga, sabi, magkapatid lang naman tayo. Isa lang ang tatay natin, si Abraham. Galing kayo kay Isaac, galing kami kay Ismael, magsama tayo. Di ba? Walang problema. Pero, sinakop nila. Isang araw, yung umalis na yung mga British, tapos, alam mo, meron, pag manunod ka din ng Arab video, mga TV ng pinapalabas yung pelikula na ano nangyari, paano nila, biglang isang araw lumabas sila, may mga dalang baril, pinuntahan nila yung mga village ng mga Palestinian at marami silang pinagpapatay ng mga Palestino. Kaya hindi masyado, na-document din yun, pero hindi lang sumisikat, hindi lang na pinagtatakpan. Kaya kahit pupunta ka sa Netflix, panoorin mo yung story ni Farha, yung babae na si Farha. Grabe, doon mo makikita yung story, sa kanya pa lang, story niya, kung paano sila nilusob sa village ng mga Zionismo. Kaya nga sinasabi namin lagi Zionismo, kasi hindi namin magamit ang salitang Israel or Jewish, kasi hindi naman lahat sa kanila pare-parehas. Hindi lahat sila. Correct. Di ba? So, ngayon, about dito sa nangyayari sa Gaza ngayon, oo, ako, hindi din ako sang-ayon sa mga sinasabing rocket na paglipad. Kasi kahit sa Islam, mali yun. Mali kang pumatay ng civilian, mali kang pumatay ng bata, babae. So, ako din, naisip ako, sinong tatamaan dyan? Mga bata, mga Israeling, hindi kasama sa gera. Alam mo, hindi din nila kasalanan na yung kaluluwa nila nilagay ng Diyos doon sa isang pamilyang Israeli. Ikaw ba, tayo ba, pinili natin mapunta yung kaluluwa natin sa Pilipino na dugo? Hindi natin pinili ito. So, tayo ay naging Pinoy na basta ganon at hindi natin pinili yung lahing gusto natin. So, itong mga tao din na ito, ay hindi din parang pinili ang maging... Hindi nila pinili. Ang maging... Kung ano sila. Kung ano yung magulang nila, yun na yun. So, kung tatanungin mo ako sa kapayapaan at nagtataka ka bakit taon-taon na lang, ako din, na-curious din ako, nanonood din ako ng mga documentary, tinitignan ko din yung side ng mga resistant na ito na tinatawag ng terorismo, ang Hamas. Yung in-interview siya, bakit kayo nagpapalipang rocket, gano'n, bakit kayo matake? Sabi niya, nag-warning kami sa mga Zionismo na tumigil sila sa pang-aapi ng mga Palestinian sa West Bank. Kasi sa West Bank, walang kalaban-laban mga Palestinian. Araw-araw may kinukuha dyan ng mga lupa, inaagawan na lupa ng mga Palestino. Ang daming document, panoorin na lang nila, hindi na natin kailangan pakita pa dito. Puntaan nila yung mga documental. So maraming sinasakop. Ikaw ba naman, sabihin natin, Palestinian ka, may lupa ka dyan. 200, 300 years ago, sa ninuno mo yan, may titulo yung lolo-lolo mo. Sa inyo talaga yan. Tapos pinapaalis ka, kukunin nila. Papayag ka na lupa mo yan, papamigay mo? Ay, hindi. Paglalaban mo, hindi. May karapatan kayo paglaban? Ay, siyempre, paglalaban ko, may titulo ko eh. Kaso, pag lumaban ka nga, ikaw ang masama, terorismo ka. Masama ka, terorismo ka pag lumaban ka. Papayag ka yun. Paano mo ngayon? Ipaglalaban mo pa ba o hindi kapag ituturing ka terror? Gagawin mo? Hindi, rebelde na yun. Rebelde na yung mangyayari dun. Siyempre, magre-rebelde na ako nun ha. Siyempre, kukunin mo din lang. Sabi nga nila, di ba? Dito na ako isinigal, dito na rin ako mamamatay. Pagkakino ako, patayin mo na rin ako. Parang ganun na rin yung ano nila eh. So, ganun mangyayari. So, kung ako ay purong Pilipino at ikaw Palestino, may lupa ka na ipaglalaban mo. So, sasabihan kitang terorismo ka. Bakit ka lumalaban, nagre-rebelde? Yun din yung isang mali din sa ating mga Pilipino. Di ba? Nagsasalita kasi sila na hindi sila yung nandun sa sitwasyon. Tignan mo. Itong 2 araw, anong ginagawa ng China ngayon? Kinukuha ang West Philippine Sea. Paano tayo mag-react? Tubig pa lang yan. Dagat pa lang yan. Bakit tayo nag-react? Bakit ang dami na... Alam mo, gagawa ko ng video, sasabihin ko doon, please lang, huwag nyo na ipaglaban ng West Philippine Sea. Wala na nga akong mababalikan sa Gaza. Tapos wala din ako mababalikan balang araw sa Pilipinas pag nagkagera. Kawawa na ako bilang Palestino-Pilipino. Tama na, wag nyo na paglaban yung... Di ba sinasabihan kami na wag namin paglaban ng lupa? Wag namin hayaan namin sinasakop kami. Din hayaan din natin ang West Philippine Sea, ibigay na natin sa China, wag natin paglaban. Maghirap na yung mga taga Pangasinan na wala nang isda makuha sa dagat. Wala nang tuna, wala nang sardines. Yun din yung common sense. Yun din yung isang ko eh. Kasi kung halimbawa sa suko din, ito na, i-advance na natin yung pag-iisip natin. Kasi once na
once na naglaban din China tapos Pilipinas, ang unang-unang magagama dyan yung dagupan yung sa atin kasi malapit. Paano? Let's say, ito mangyayari pag yung may mga nag-iisda sa atin, mangingisda, napuno na, nagbuo na ng grupo, naging resistant na. Oo. Nagpangalan lang ng iba, hindi Hamas. Tapos, wala naman silang rocket, alam mo na, low budget sa atin. Pero, baka may namato lang ng bato, may mangingisda sa atin na napuno na. Dahil buwan na silang hindi makakapag-isda sa West Philippine Sea ng malalaking isda. Tapos may isa lang sa kanila na binato na yung barko bilang bawi dahil sumusobra na. Hinaano sila, binombomba sila ng tubig, no? Kung makabomba nga yung balita, alam mo bomba, yung pala bomba lang ng tubig. Ngayon, bumawi ang China. Alam mo ba na ang China supportive ng mga suporta sa Palestino, lalo sa Hamas, ang China. Kaya paano kung gagayahin din nila? Nagkaroon sila idea sa ginagawa ng Israel. Gawin natin sa mga Pilipino. Sige, umatake sila sa atin. Paano pag pumatay sila ng civilian sa atin? Paano pag pumatay din sila ng mga 7,000 na bata? Paano pag pumatay sila ng halos 20,000 na civilian? Tapos ang sasabihin ng mga ibang Chinese sa kanila, sorry China kung ginagawa ko lang sa example. Paano kung ang ibang Chino, sasabihan din tayo, wag kasi kayo lumaban, bakit kasi kayo nanggugulo, bakit kasi kayo pinaglalaban, bakit kasi kayo ganyan. Yung ginagawa natin mga Pilipino, na ibinabato natin sa ibang lahi, nagmamagaling tayo. Paano kung bumalik sa atin balang araw? Di ba? Yun lang. Tignan mo sa magiging comment mo, no? Ang magiging comment dyan sa'yo mamaya, ang usapan Israel tapos Palestine na punta sa Pilipinas tapos China. Kasi konektado. May similar, parehas lang. Alam na nila kasi alam nila yung katotohanan kasi nga yan na yung sa Pilipinas tapos China. Alam naman nila na wala namang panama talaga yung Pilipinas eh. Ako Pilipino ko pero magaling lang talaga ang Pilipino na tanungin kita. Magaling. Pag sinakop tayo ng China balang araw, lalabang ka hindi? Pag tayo pa naman Pangasinan mauuna sasakupin kasi tayo nandun sa West Philippines eh. Pag lalaban mo yung lupa mo doon, ha? Hindi na, pre. Mamamatay ako dun eh. Hindi na. Bahay mo, lupa mo, pamilya mo nandoon, bobombahin ng mga China, lalaban ka hindi? Hindi, mali. Pagtatanggol mo yung lupa mo? Yung tanong mo kasi, hot seat masyado siya eh. Pero kung ako mag-isa, hindi na ako lalaban. Pero pagka marami kami, baka sasaling pwersa na ako. Pag ikaw ay isang sundalo ng Pilipinas at may permission tayo ng gobyerno, okay, lumaban. Lalaban ako. Kaso sasabihin ng mga Chinese, terorismo din tayo. Siyempre. Talaga terorist talaga yung mangyayari doon. Kasi sasabihin nila, lupa nila yun. Ganun lang din para maintindihan ng mga Pilipino na nanonood bakit ko kinokonekta sa atin na kung ang usapan is Palestine at Israel, para maintindihan nila yung totoong sitwasyon. Kasi hindi nila malalaman hanggat hindi nila ilagay yung paa nila sa sapatos ng iba para maunawaan. Ang ginagawa lang nito is yung sa comparison lang. Parang kumukuha ka lang ng idea para mabilis nilang maintindihan. Kasi sa atin kasi, kailangan mo pa talagang ipaintindi sa mga Pilipino kasi nakagaya ko, kagaya natin, na kailangan mo pa talagang step by step para makuha nila. Parang grade 1 ba? Tuturuan mo magbilang ng 1, 2, 3, doon na nila makakatch up. Kaya yung ginagawa mo ngayon is parang inaalin tulad mo, di ba? Pinagkukumpara mo ngayon para madali nilang ma-pinpoint yung gusto mong iparating sa kanila. Siya nga totoo naman, malapit na mangyari sa atin kung lalaban at lalaban pa tayo. Iinit at iinit ang West Philippine Sea. Kawawa na ako. Wala na nga ako mauwian sa Gaza. Tapos wala pa akong mauwian sa Pangasinan. Pag sakaling balang araw. Ano bang gagawin nila sa West Philippine Sea? Umiinit na daw eh. Papatayin ba nila ng mall? Bomba na. Papatayin ba ng mall? Tubig pa lang yan nag-react na sa atin. Paano pa kaya mga Palestinian sa tingin mo hindi mag-react na nawawalan siya ng lupa? By the way, alam mo ba August pa lang sana, papunta na sana kami dyan. August. Papunta sana kami ng Gaza. Which is, dapat nga last year pa eh. Yung nagkasakit yung lola ko, which is namatay, hindi na yung naubutan. Iniisip pa naman niya sana makita ako. For 20 years, hindi na ako nakita. Tapos, nire-ready na sana lahat. Pati yung, ang natitira na lang din, yung ID ko dito, may i-renew lang ako para tapos yung anak ko din, naantay yung citizen niya. Ngayon nag-iisip ako, paano kung natuloy kami ng August? Sabi ko pa naman kahit mga 2 buwan mahigit kami doon bago umuwi ng Pinas. Then August, September. Tapos kung October, naipit din kami doon. Imagine mo yung wala kang kaalam-alam. Matagal ka sa Pinas, 14 years ka doon. Yes, naipit kami doon.
Tapos ang pinakamasakit pa sa makikita mo sa anak mo nahihirapan, hindi sanay sa walang tubig, kuryente, pagkain, no? Walang signal, walang internet, wala lahat. Tapos makikita mo pa sa mga comments na ikaw pa yung binabato, ikaw pa yung may kasalanan. Anong pakiramdam yun bilang isang Pinoy? Ikaw pa yung may kasalanan, tuwan-tuwa pa sila makakita ng mga batang namamatay doon. Yung anak ko, imagine mo ako, minsan binubuhat ko yung anak ko pag nakikita ko yung mga video doon. Ito, yung katuwa ng sinabi yung embassy, yung sinasabi ng ambassador natin. Sige, uwi ka. Sige, kahit palakad ka na pa uwi. Marapit na din tayo matapos. Tingnan mo, yung sinabi ng magaling na ambassador natin sa UK, na patay na daw lahat ng bata sa Gaza. Kung andun kami, ito yung sinasabi niyang patayin. Ito yung bata, oh. Tingnan mo tong bata na to, ito yung sinasabi niya na terorismo na patayin. Ang guwapo ah. Kung sakaling nandun kami, di ba? Diba? Terorismo ka daw. Wala kang kaalam-alam sa nangyayari. Tapos ikaw, pag naipit ka ng building doon, wala kang gatas, walang tubig. Pagtatawanan ka pa, gustong-gusto pa mamatay ka. Ganyan to yung mga ignoranting tao sa atin. Delikado na yata umuwi sa Pinas eh. Parang ang daming criminal-minded. Ay, oo. Daming criminal-minded talaga sa atin. Sa Pilipinas. Nananahimik ka, civilian ka, wala kang kaalam-alam. Ang tatay ko hindi nga member ng ano eh. Alam mo, sa buong pamilya ko, wala ni kahit isang member ng grupo na ito, itong resistant na Hamas. Alam mo, bilang Muslim, hindi kami pwede magrebelde sa gobyerno. So kung sila, naging gobyerno sila ng Gaza, ang hirap magrebelde sa kanila. Hindi din kami pwede basta-basta magsalita. Tsaka iniingat ako din buhay ng tatay ko. Pag sinabi ko yung mga nalalaman ko na sinabi ng tatay ko sa akin, kung paano din sila nawalan ng karapatan doon, school nila kinuha, ay delikado yung buhay niya, baka hanapin siya ng grupong ito. Kaya nanatili lang ako para sa... Oo. Yun ang hindi maintindihan ng mga ignorante sa atin. Tsaka itong grupo, iilan lang ang bansa kumikilala ng terorismo sila. Amerika, Canada, European Union, at kasama na yung mga ignorante sa atin. Kasi ito lang ang kumikilala. Bali, halos 8 lang. 8 na bansa. The rest, buong mundo ay hindi kumikilala ng terorismo sila. Bagkus resistant. Parang yung mga MI11 sa atin. Di ba yung mga MI11 sa atin? Masasabi mo ba ang terrorist? Di ba hindi sila kinukonsider terrorist? Sila ang under government na nga sila. Police na nga yung mga MI11 sa atin sa Mindanao. Tinuturing silang polis. Tingnan mo yung mga Arab dito. Classmate, naglalaro sila. Mga Arab ng mga to, naglalaro sila ng football. Ay, may mga Palestinians dyan. Naglalaro sila na maglaro. Palestinians? Ito. Mga Arab yung mga yan. Mga Arab yung mga yan. Minsan nga makapag-interview ako isa sa kanila. By the way, ang next video natin, ang next project natin, gusto ko pala sana makahanap ka ng Arabong Kristiyano dyan na may interview ko balang araw. Ayo, sige. Marami ako ipapakilala sa'yo. Yung sa yung nakapangasawa ng Pilipina, na Arabo, ganon. Pero ang hanap ko is yung mga Christian Arabs, yung mga Palestinian Kristiyano dyan, na bigyan din natin sila ng boses. Alam mo din, kasi ang daming ignorante sa atin pag sinabing Arabo, akala nila Muslim lang. Hindi na alam, napakaraming Arabo. Yung mga pari nga dyan, ikaw ba nagpupunta ng simbahan? Nakita mo yung pari? Arabo, hindi. Palestinian yung pari o hindi? Palestino, di ba? Ang dasal nila, Arabic, di ba? Ang tawag nila sa Diyos, ano? Allah, di ba? Allah. Ang tawag nila kay Jesus, Yeshu. Yeshu, di ba? Pagka may sabihin ko sa'yo, ha? Yes, inshallah. So, at least ako isang Ha? Sige. So, inshallah, maraming salamat sa usapin na ito. Alam ko medyo maraming bitin, medyo nagmekos-mekos yung usapin namin at maraming nabitin. So, first time kasi namin mag-usap ngayon, nakita nyo naman, at nilalamig na siya sa labas. Ako naman, nainitan dito sa loob, kaya nag-aircon. So, ingat na lang at next time. Yes. Next time na lang, kaabang-abang, inshallah, yung next na natin. Ingat ka. Thank you sa oras mo. Ingat ka din. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim KZ.